Mula po ito kay Good News Philippines. Ang title po nito, China Military Drill sa Sabina Shoal. Puwersa ng Amerika nakapwesto na sa Palawan, ang bilis ng Amerika. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! China nagsagawa ng military drill sa Sabina Shoal. Isang pagpapakita ng China. Dayong ito ng kapayapaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Kasalukuyang nakaangkla doon ang isang barko ng Pilipinas, ang BRP Teresa Magbanwa, upang bantayan ang shoal. Hinamon naman ng Philippine Navy ang illegal na military drill ng China sa katubigang malapit sa Palawan at sakop ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong kung nasaan na ang Amerika, ang malaking puwersa ng Amerika, kabila ang isa sa nuclear aircraft carrier na puno ng mga fighter jets at dalawang destroyer ay namataan din malapit sa Palawan sa West Philippine Sea. Ganyan kabilis si Uncle Sam. Ano naman kaya ang pwedeng gawin ng China kung wala doon ang Amerika? Kaya isang maling hakbang ng China, siguradong may kalalagyan sila. Watawat ng China, itinaas sa isang warehouse sa Valenzuela. Agad naman ang kinumpiska ito ng mga otoridad ng Pilipinas. Palusot ng warehouse, ito ay ginagamit nila para itaboy daw ang mga kalapati. China pinaratangan ang mga sundalong Pilipino na nagtatapon ng basura sa Ayungin Shoal. Pero Chinese Coast Guard ang nagtapon niya noong nagsagawa ng airdrop ang Philippine Navy sa BRP Sierra Madre. Subscribe kayo kay Good News Philippines. Habang ginagawa ng Pilipinas ang mga dapat itong gawin upang maprotektahan ang mga nasasakupan at karagatan nito sa West Philippine Sea, China naman ang gumagawa ng paraan para mas lalong tumindi ang tensyon sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ano pa nga bang natin aasahan natin dito sa China, di ba? Yan lang naman talagang gagawin nila diyan. Mambuli na mambuli. Talagang gagawin nilang komplikado ang West Philippine Sea. Ganyan po talaga sila. Kasi nga po ay sakin po sila, no. Gusto po nilang sakupin po lahat po ng buong West Philippine Sea. Gustong-gusto po talaga nilang sakupin yan. Kaya po talagang ganyan sila diyan. People's Liberation Army Navy nag-deploy ng mga military equipment sa Sabina Shoal o Escola Shoal at nagsagawa ng military drill. Ito na siguro ang unang naipabalita na nagsagawa ng military drill ang China sa nasabing katubigan na malapit na sa Pilipinas. Naglunsad ang People's Liberation Talagang po sila, no, nagpo-provoke po talaga sila, no, na which is kabaliktaran po ng sinasabi po nila sa atin na tayo daw po ang nagpo-provoke po dyan sa West Philippine Sea. Pero tayo po ay talaga po nagre-resupply mission lang at nangingisda lang po dyan ang ating mga mangingisda po dyan sa Baho de Masinloc. Wala po tayong provocation na ginagawa po sa China. Sila po ang nagsisimula po talaga ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Real talk po yan. ang China sa nasabing katubigan na malapit na sa Pilipinas. Naglunsad ang People's Liberation Army Navy ng hovercraft at eroplanong Panigma at nagsagawa ng maneuver sa dagat noong linggo at nitong Lunes. Ang Sabina Shoal ay 75 nautical miles ang layo sa mainland Palawan at ito ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Isipin nyo, di ba, nasa EEZ natin yan. Di ba, bakit dyan sila nagsasagawa ng kanilang na yan? Kalokohan nila dyan. Di ba? Sila po talaga ang lumalabag sa lahat po, no, ng anong ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Lahat po trespassing, hindi po nila nirerespeto yung EEZ natin. Kahit po hindi po EEZ natin, EEZ rin po ng ibang karatig bansa po natin, hindi rin nila nirerespeto. Yung UNCLOS, hindi nila nirerespeto. Yung arbitral award na panalunan natin, hindi rin nila nirerespeto. So, anong respetong ibibigay natin sa kanila? Wala po talaga. Kasi po sila po mismo yung unang-unang lumalabag po ng lahat po dyan sa West Philippine Sea. Hindi po sila makatao, makahayop po yung mga yan. Yan po yung China, no, kung tutuusin. Kaya't ang anumang military drill ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na walang kaukulang permiso ay hindi katanggap-tanggap at isang paglabag sa international na batas tulad ng UNCLOS. Tama. Secondly, the other day, the PLA conducted an exercise in Sabina Shoal from 1100 to 1800. This was repeated also yesterday. We were able to monitor and challenge all their actions in Sabina Shoal. Isipin nyo, no, kahit na ganyan ginagawa po ng China sa atin, no, nagtitrespass sila, nagpapakitang gilas sila dyan sa teritoryo natin, hinaharas tayo dyan sa, sa BRP Sierra Madre, pati po yung mga supply po natin dyan ay tinapon na sa dagat. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga sinabi po, maximum tolerance pa rin po talaga.
No, kasi po ang presidente po natin ay nag-iisip. Hindi po siya basta-basta po nagdidesisyon na maging marahas po. Hindi po nila gagawin ang ginagawa po ng China sa atin, no. Hindi po eye for an eye, tooth for a tooth po. No? Gumagamit po ng utak ang ating Pangulong Bongbong Marcos at lahat po ay idinadaan niya po sa legal. Kaya po maximum tolerance pa rin po talaga ang naging utos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na po nung regarding po sa pangaagaw po ng supply po natin yan sa BRP Sierra Madre at itinapon po nila sa dagat. Ganun po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po napakatalino po ng ating Pangulo, no? Hindi po talaga tayo lalaban ng pisikalan sa China po, no? Talaga po maximum tolerance. Pinapakita pa rin po natin sa China na hindi po tayo papatol po sa kanila. Kasi yun po yung ano nila, strategy po nila. Yun po talaga. Nang gusto po nilang gawin po lahat para po pag pumatol po tayo, magkakaroon na po sila ng dahilan para po talaga tayo po ay garahin o magsimula po sila ng gusto nilang simulan dyan sa West Philippine Sea. Pero sa tingin ko naman po, no, mag-iisip din po talaga ng maigi rin po yung China. Hindi rin po talaga tayo basta-basta gagarahin niya. Kahit na po yung Taiwan, hindi po nila basta gagarahin niya. Kasi alam po nila na may kalalagyan po talaga sila dyan, no? Kasi po tutulong na rin po ang ating mga kaaladong bansa dyan. Tulad po ng US. Sa mga nagtatanong kung nasaan na ang Amerika, ayon naman sa USNI News, sa kanilang Fleet Maan Marine Tracker noong 3 ng Hunyo, taong kasalukuyan, nasa gawing West Philippine Sea malapit sa Palawan, ang USS Theodore Roosevelt CVN-71 Carrier Strike Group, ilang daang kilometro ang layo sa Sabina Shoal. Posibleng alam at ipinalam ng Pilipinas sa Amerika ang ginagawang illegal na military drill ng China sa lugar. Hindi nag-iisa ang aircraft carrier ng Amerika ayon sa larawang kuha ng satellite na ibinagi ng Open Source X. Kasama nito ang mga barkong pandigma na USS Halsey DDG-97 at USS Daniel Inouye DDG-118, mga RD Burr-class destroyer na armado ng iba't ibang uri ng armas, missiles at anti-submarine warfare. Ang tanong, ano kaya ang posibleng gagawin ng China kung wala ang presensya ng Amerika malapit sa Pilipinas? Naglabas naman ng panibagong video ang China bilang bagong akusasyon sa Pilipinas na nagtatapon daw ito ng basura sa karagatang sakop ng Ayungin Shoal. Ay nako China, lahat na lang talaga gagawin nyo para sirain ang Pilipinas. So, lahat na lang kami yung nagpo-provoke, Pilipinas na nagpo-provoke, Pilipinas yung sumisira sa kasunduan, walang mutual respect, walang ganito, walang ganyan. Pero ang China talaga ang gumagawa ng lahat ng yun. Kumbaga lahat po ay kanilang sinasabi ay puro fake news. No? Ganun po talaga ang China, puro sila fake news. No, kumbaga talaga pong gumagawa po silang dahilan, no, para po tayo ay mapasama. Lalong-lalo na po sa media. Pero sa media lang po nila tayo sira, no? Kasi po alam naman po natin pagdating po sa media nila, sila po ang bida. Pero po sa media po, no, ng media, social media o media ng buong mundo, alam ng buong mundo ng media ay talagang ang China po ang gumagawa po ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Saksi po dyan ng mga international reporter, no, dahil kahit po sila ay napinsala po sila, nakaranas po sila ng pang-water cannon ng China. Kasi po, nung nakaraan po ay talaga pong nakasakay din po sila sa isang barko po natin, no, ng PCG. At naranasan po nilang ma-water cannon ng China. May ebidensya po talaga ang buong mundo. Mismo ang sila po ay nakaranas dyan na sa pangmamalupit po ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya hindi na po mabibilog ng China ang ulo ng tao. No? Alam po ng tao kung sino po ang may kasalanan at gumagawa po ng kasalanan dito sa West Philippine Sea. Pero ito ay hindi basura mga kabayan. Ito ay posibleng kabilang sa mga airdrop resupply na inagaw ng China Coast Guard at itinapon sa dagat. Matapos nilang gawin yun, pinagbibitangan nila ang mga sundalong Pilipino na nagtatapon ng mga basura na China mismo ang may gawa. Okay, next question to be posted by Angie Chen of CNA. Hello, sir. Because now we are seeing China, they are accusing us even dropping trash in the sea and also those like accusations to the Philippines. What do you think? What will be our response to this kind of accusations and how do we do about it? Thank you. First and foremost, they did not dump trash. They dumped our food supplies. Tama. There's a different effort, I believe, by the appropriate government agency to file a case of environmental degradation. Yes.
That's it. Sipin nyo, no? Talaga tong China to talaga gumagawa talaga ng istorya, no? Bakit pa tayo magre-resupply mission kung mismong tayo ang itatapon natin sa dagat yung pagkain na i-resupply natin? Sira ulo rin talaga tong China to no? Tagal lang babaliktad talaga Tayo pa raw ang nagtatapon, no? Ng basura daw kuno diyan sa dagat, no? Napakatindi talaga gumawa ng kwento, no? Talaga pong gagawan po tayo ng istorya nitong China to diyan sa West Philippine Sea para lang talagang maprovok tayo o whatever. Kumbaga alam na po yung galawan po talaga nila, no? Para po mapasama po tayo, pero po sa ginagawa po nila, no? Lahat po ng ginagawa nila sa atin ay bumabalik din po sa kanila. Kasi sa katotohanan po ay sila po talaga ang gumagawa ng lahat ng yan at hindi po tayo. No, hindi po tanga ang tao talaga, no, kahit po ang buong mundo nakikita ang ginagawa po talaga ng China sa atin. No, real talk yan. Sa ibang balita naman, watawat ng China itinaas sa isang warehouse sa Valenzuela. Ay, Ayon nako. sa Valenzuela City Police, nakikipag-ugnayan na sila sa may-ari ng warehouse upang malaman ang dahilan ng paglalagay ng watawat ng China. Palusot ng sekretary ng nasabing warehouse na noon pang 1 taon nakataas ang bandila ng China sa kanilang lugar. Ito daw ay ginagamit ng warehouse para sa mga kalapati. Visit na kalapati, bakit Chinese ba yung kalapati? Ano na kalapati daw, no? Chinese yata yung kalapati nila, no? Grabe naman talaga. Ang mga dahilan po talaga, no? Alam na yung mga ganyan, no? Ay nako, nakakatawa na lang po talaga, no? Itong mga nangyayari sa atin. ng China sa kanilang lugar. Ito daw ay ginagamit ng warehouse para sa mga kalapati. Naku, marami namang paraan. Pero bakit watawat pa ng China ang kanilang napili? Tama. Ano kaya sa tingin nyo mga kabayan? Para lang sa inyong kaalaman, ayon sa Executive Order noong 7 ng Enero taong 1965 na ang pampublikong pagpapakita ng mga banyagang watawat ay ipinagbabawal. Yun. Maliban sa mga dayuhang diplomatikong establishmento tulad ng mga hukuman, embahada, konsulado o Tama. iba pang lugar na pinapahintulutan ng bilateral o international na kasunduan o sa mga international conferences kung saan miyembro ang Pilipinas o sa mga national holidays ng dayuhang mga bansa sa kondisyon na ang dayuhang watawat ay ipinapakita kasama ang pambansang watawat ng Pilipinas Tama. at dapat ito ay nasa kanang bahagi ng banyagang watawat. Hindi yung ganyan, no? Nagsosolo, no? Ay kaso po yan kasi po nasa ano natin talaga nasa batas po talaga natin yan Nako, yari kayo. Nako, pati yung kalapati niya pati yung kalapati yan makukulong. Kawawa naman yung kalapati. Sinisidyo pa yung kalapati. Chinese talaga yung kalapati dyan, no? At dapat ang watawat ng Pilipinas ay mas malaki kaysa banyagang bandila. Tama. Pinag-aaralan na ngayon ng pulisya ng Valenzuela ang anumang posibleng paglabag, violasyon o kasong ipapataw sa nasabing warehouse. Nako, Valenzuela, correct me if I'm wrong, no? Nako, balwarte pa naman ni Senator Gatchalian yan. Correct me if I'm wrong, ha? Alam ko kay Senator Gatchalian yan, di ba? Yung tama ba ako? I-comment nyo lang sa baba kung tama ba ako. Nako, kung kay Senator Gatchalian, yari talaga kayo, swak kayo sa banga dyan. Siya pa naman talaga yung nag-ano kay Alice Guo, di ba? Senator Gatchalian. Ay, nako talaga. Tako, kawawa naman. Naisisip pa sa kalapati na nahimik yung kalapati. Buisit Okay. So, Thank you, Karen. the resupply mission that happened on that day was not announced, no? So there was no pre-information given to any party about that resupply mission. Now that resupply mission, as you saw, was conducted using airdrop, the airdrop method, no? So, kung wala silang pinagsabihan, no? Sa pagkakaintindi ko, wala silang sinabihan. Bakit nalaman ng Chinese Coast Guard na mayroong resupply mission nung panahon na yan? At ayun na nga, dumikit na nga dyan ng Chinese Coast Guard mismo sa BRP Sierra Madre at inagaw yung kanilang dyan, mga supply, no? Correct me if I'm wrong kung ganun po yung pagkakaintindi nyo rin. Kasi yun po yung pagkakaintindi ko. Pre-information given to any party about that resupply mission. Now that resupply mission, as you saw, was conducted using airdrop, the airdrop method, no? Tama. Instead of bringing our ship
to the second Thomas Shoal or Ayungin Shoal, this time we decided to airdrop our supplies. 'Di ba? In-airdrop po kasi yung ang dahilan po nila kaya po airdrop ang ginamit nila para po mawalan na po yung confrontation diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Umiiwas na nga po tayo, 'di ba? Kaya po airdrop. Pero ano pa rin po yung ginawa ng ano diyan ng Chinese Coast Guard, 'di ba? Talagang dumikit po sila sa BRP Sierra Madre. Ayun tuloy. Nasindak tuloy sila. Nilabasan sila ng baril ng mga sundalo natin doon, 'di ba? Nasindak sila, 'di ba? Takot sila, 'di ba? Siyempre nga naman, 'di ba? Buyog sila doon, kung tutuusin yung mga sundalo natin doon. Siyempre kung magkaanuhan man, 'di ba? Pero silang depensa kasi nga sila lang po yung nandoon. Parang na lang po ko yung araw na yan, walang resupply mission tapos bila silang pinasok ng ano doon. Inakyat sila ng China diyan sa ano sa BRP Sierra Madre, 'di ba? Dapat po talaga nakahanda po ang ating sundalo. Unang-una po, commissioned po ang barko na yan. Kaya kailangan po meron po talagang mga baril po diyan ang ating mga sundalo. Legal po 'yun, dapat lang po 'yun, no. Kaya po wala pong nilalabag po dito ang ating mga kasundaluhan diyan sa BRP Sierra Madre. 'Di ba? Kaya isipin niyo, 'di ba? Umiiwas na po tayo na magkaroon po ng banggaan at water cannon diyan sa ano, sa mismong sa Ayungin, 'di ba? Kaya airdrop ang ginamit natin pero hindi pa rin tayo tinigilan talaga ng China. Talagang nangharas pa rin talaga sila diyan, tang-agaw pa nga sila ng supply. So we did 4 sorties or 4 rounds of resupply. We were able to recover 3 of them. Unfortunately, one of the packages was intercepted by the Chinese. It was the second airdrop where the Chinese came in. So probably what happened was when they saw the first pass of the airplane dropping supplies near the BRP Sierra Madre, probably that was when they started to react, no, by sending their ribs, no, rigid hull inflatable boats, ribs. And as you saw in the video, no, when the second resupply package was dropped, they attempted or they went to the area to recover it despite the fact that our boats were already there. No? So nakipag-agawan pa sila. Inunahan pa tayo, no? And the thing was they opened the packages, no? And when they saw that it was only food stuff, they threw it back into the water. Grabe talaga tong China to, nakakairita. Nakakainit na po talaga ng ulo, no? Talaga pong ano. Bawal po yung ginawa nila na yan. Na-explain na po yan, no? Na kahit nga po sa mismong gera, no? Kung magkakaroon ng gera at talaga magre-resupply po yung kalabang bansa, no? Hindi po talaga dapat ano yan. Kumbaga ini-intercept yung mga ganyan, no? Na-explain ko na rin po yan, lalo po sa gera rin. Halimbawa may mga namatay po dun sa kalabang bansa, no? Tapos kokolektahin yung mga bangkay ng kalabang bansa. Hindi po nila pwedeng tirahin yon o barilin yung mga kukuha po dun sa mga bangkay. Kasi po ano po yan eh. Kumbaga rules po talaga, unwritten rules po yun, no? Yung ganun, no? Kumbaga, respeto, parang ganun. Kahit sabihin mong may gerang nangyayari, ay hindi po ba pwedeng gawin yun. Kasi po, respeto po yun, no? Taga po yung mga medical mission, medical supply na binibigay o pagkain, hindi po dapat ini-intercept yan. Ganun po talaga. Kaya po, ito pong China po talaga ay lahat na po nga talaga ay kanila pong nilabag dahil po sa ginagawa po nila sa atin. Pero po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, maximum tolerance pa rin po talaga ang kanyang utos, no? Na wag papatol sa ginagawa po ng China sa atin. Siguro naghahanap sila ng construction materials, no? But it was just a small package, no? Enough to carry food items and enough for it to float on the water, no? So the Chinese did not have the authority or the right Tama. to confiscate these supply packages, which were meant for the soldiers, our Philippine soldiers, on board the BRP Sierra Madre. So, wala silang karapatan na kunin yung sarili nating supply because ang mga laman lang naman ng supply natin, as you saw, were food items and some medicines. No? Tama. Some medicines because sometimes nagkakasakit yung mga sundalo natin on board, no?
Ayun lang po, no, ate po nagawa po ng reaction video po mula po to kay Good News Philippines. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. I-comment nyo na lang po sa baba kung ano pong nararamdaman nyo sa napanood nyo po na video mula po kay Good News Philippines. Mag-iingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.